Hi everyone! Good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So today guys, ang pag-uusapan natin itong ating jelly beans. So bibigyan ko kayo ng tips kung paano natin mabuhay yung ating jelly beans dito sa atin sa lowland. Ayan. Kasi guys, alam nyo, mahirap din alagaan itong ating jelly beans. Lalo na si Aurora, napakahirap nilang alagaan dito sa lowland kasi pagdating naglalagas, ayan, and then nagaano sila guys, unti-unti lumiliit. Pero ito guys, ayan, nung nakuha ko na yung kiliti ng ating jelly bean, nakailan muna kong jelly bean bago ko nakuha yung kiliti ng ating jelly bean dito sa atin sa lowland. Ayan, kaya naman ngayon gusto kong i-share sa inyo kung paano ko ba ito napataba si jelly bean at naparami. So let's go, mag-start na tayo guys at kukunin natin ito. Yan, magpo-propagate din tayo nitong ating jelly bean. Ito yung gagawin natin ngayon. Dito tayo magpo-propagate at ito, hahayaan ko na lang muna ito guys. Ito guys, si jelly bean to. Ito si Aurora yan guys. So, yan, hindi lang sila guys stress dahil dito naka-shade lang sila. Ayan. So, let's start. Ayan, kunin lang natin to. And papasok tayo sa loob. So, ayan guys. Dito na muna tayo sa loob ng greenhouse. Ayan, sinabit ko lang muna siya dito. Ayan, dito tayo kasi kapag nilagay ko to guys, ito na siya, natatamaan yung mga dahon ni jelly bean at naglalagas siya. Kasi nagaganyan yan guys. So ang gagawin ko, isasabit na lang natin and saka natin siya ika-cut. Kasi guys, alam nyo, yung unang pot na pinakita ko sa inyo ay tira na lang yun guys ng propagation ko. Yung mother plant nun ay namatay nung grabe yung ulan. So sabi nila kasi guys, base sa mga napanood ko dito sa ibang channel, dito sa YouTube ay mahilig daw sa water si jelly bean, pero sa experience ko naman guys ay hindi siya gaanong mahilig sa water. So, tama lang din guys. Parang lang din, parang kagaya din ng mga succulents natin na din sila, soak and dry. Yan. Wawater lang natin sila kapag kapag nag-dry na yung soil. Hindi pwede natin silang ma-overwater din kasi guys, nagmamashi yung kanilang leaves. Based on my experience guys. So, itong i-share ko sa inyo ay based on my experience at iba-iba naman tayo guys ng karanasan sa pag-aalaga ng jelly beans at iba-iba din yung location natin. Kaya, hindi din natin masabi talaga. So, kung itong bibigay ko sa inyong tips na para mabuhay nyo si jelly bean sa inyo ay pwedeng gumana sa inyo at pwede ding hindi. Kasi ito guys, gumana to sa akin dito sa lowland. Dito, ang location ko po ay sa mga hindi pa nakakaalam ay sa Bicol. And start na tayo. So, ang gagawin lang natin guys ay kapag po tayo magpo-propagate ay dapat po ay tuyo yung ating soil. So, ayan, tuyo naman yung ating soil. Umulan kagabi pero ito, hindi ko alam bakit hindi siya nabasa. Ayan. So, naisipan ko na lang na ipropa siya kasi medyo nagiging na din, matangkad na yung mga stem ng ating jelly bean at para magkaroon din siya ng baby sa kanyang stem. So like nung nabili ko to guys, ayan, ito ayan, kung makikita nyo, yan yung stem niya, yan, pinutulan ko yan and ayan siya, ayan, dalawa siya. So pinatong ko lang siya dyan pagkatapos kong ikat. And then, ito yung kinatan ko sa kanya. Ang daming lumabas na babies. So, before kasi guys, hirap na hirap ako. Hindi ko alam kung bakit. Ang ginagawa ko kasi before, dahil nga sabi nila mahilig to sa water, hinahayaan ko siya sa rain and shine. So, ngayon kasi guys, hindi ko na siya hinahayaan sa rain and shine. So, doon na part na yon na pag talaga yun, umuulan, ay nababasa sila doon. Pero, kapag nakita ko naman na sobra na yung water na nare-receive nila, ay pinapasok ko na po sila dito sa loob ng greenhouse para hindi sila mapano. So, yun lang guys yung gagawin natin. Kasi, dati kasi hinahayaan ko lang siya na mabasa kasi nga sabi nila ay mahilig to sa water. So, iba-iba din talaga guys yung way natin sila mabuhay. Dapat nag-i-experiment din tayo kasi kung susundin natin yung iba, hindi naman talaga lahat lahat ng ginagawa ng iba ay pwede ding sa atin mag-work. So naisipan ko na alagaan din siya kagaya ng pag-alaga ko sa mga succulents na
nandyan sa loob ng ating greenhouse. So, hindi ko talaga sila pinapaulanan. So, dyan sila, may bubong sila kasi dyan, guys. Ayan. So, nung ginawa ko yun, guys, ayan, nabuhay ko na siya. Mag-cut na tayo. So, dapat po pag mag-cut tayo ay tuyo yung soil niya para hindi siya ma-stem rot. Kasi before, ang mali ko lang, guys, ay pagkatapos ko silang i-cut, hinahayaan ko lang sila sa rain and shine. Kaya, ayun, namamatay. Yung kinat ko ay na survive, pero yung kinatan ko ay namamatay. Ayan. So kukunin ko, guys, itong real roots. Yan yung kukunin natin, oh. Tingnan nyo, guys, kaya naisipan kong i-propagate ito dahil napakarami niyang aerial roots. So ang gagawin ko ay ilalagay lang natin ganyan. Ipapatong lang natin, guys. Yan, guys, oh, Sedum aurora yan, no. Kinuha ko yan dun sa labas, yung propagation ko sa labas. Yan. Kaso ito nakalbo. Pero buhay siya, guys. O, ayan. Nilagay ko lang dito kasi gusto ko nga mapalago siya para may may variegated tayo dito sa pot na to. Ayan. So far, okay naman siya, guys. So, mga lang, guys. 5 to 7 days. Yan. Pwede na tayong magbigay ng water. Ayan. And dito pa sa medyo matangkad. Ayan, napakarami kasi, guys, ng nito, aerial roots. Ala, nalaglag sa baba. So, mamaya kukunin natin, guys. Ayan. Kasi, kapag ganito kasi, guys, matatangkad na yung stem niya. Kapag ganyan na matatangkad na, pag hinayaan lang natin, paunti ng paunti yung kanyang yung kanyang leaves. Pag hinayaan natin siyang ganyan, paunti ng paunti, o tingnan nyo, oh. Yung niya, yung mga roots niya ay dumikit na sa leaves ng o, tingnan nyo, naging damit na niya. Nandito na nakadikit. So, ayan, oh. Napakarami niyang aerial roots. So, mabilis lang yan, guys, antayin lang natin na ma-dry yung kinata natin, yung sugat sa kinata natin, and then, pwede na natin siyang i-dilig kasi ito naman ay maraming aerial roots, so mabilis lang yan siya kumapit sa soil na ginamit natin or sa soil mix natin na gamit. Ayan, o, diba? So mapupuno natin itong na to, pot na to. Kasi yung dito, guys, ayan, hirap lang talaga ako dito, oh. Ayan, yung free lang to sa akin ni ma'am. So gustong gusto ko to, si variegated. Ala, nakalimutan ko yung name ito. Basta variegated yan, guys. Ewan ko ba, hirap na hirap ako sa kanya buhayin siya. So, meron pa rin natitira. O, yan na lang. Hindi naman siya lumalago. Kaya, punuin na lang natin ng jelly bean. Itong ating pot na to. Yan. So, pagkatapos ko nito, guys, ay hindi ko na muna siya ilalagay doon sa sa labas. Sa kinuhanan ko sa kanya kasi makulimlim ngayon, baka umulan. So kanina kasi umambon, lumakas-lakas din pero nawala din siya agad, parang dumaan nga lang yung ulan. Ganun lagi dito, guys, parang dumadaan lang lagi yung ulan tapos wala na. Ayan. So nasabit, guys, so yung kinat natin kasi tingnan nyo, tsara, mayroon na ditong itlog ng yan, itlog ng yan, gagamba. Ginawa na siyang bahay. Yan, dito natin to ilalagay sa loob. And, isa pang tips pala, guys, alam nyo ba, kapag kinakat natin yung ating jelly bean, mas tumataba siya kapag nabuhay na siya. Kasi, yung pinakita ko sa inyong unang pot, yun yung propagation ko doon sa dati kong jelly bean na nilagay ko sa rain and shine. Pero, guys, alam nyo ba, ang taba-taba niya ngayon, 'di ba? Hindi nga lang stress, pero okay na rin kasi mahirap naman talaga mag-alaga ng succulents dito sa lowland. So happy na tayo na mabuhay natin sila. Mabuhay lang natin sila dito sa lowland ay talagang sobrang nakakatuwa na po talaga. Ayan, nalaglag. Kunin natin tong nilaglag, dalawa. So yung naman, pag stress naman kasi nito ay wag lang natin silang didiligin ng hanggang matuyo sila, guys. Huwag natin silang didiligin, talagang uuhawin natin sila. Ma-stress na yan sila. Pero, syempre, dapat ma-receive pa rin nila yung
enough sunlight para ma-stress natin sila. Kasi kapag na-stress kasi sila, nagiging red sila. So, dapat nakaka-receive sila ng sunlight, guys. Yan. Morning sun, lalo na yung morning sun, yun, malakas yun makaano sa kanila ng kulay, makapagpabago ng kulay nila. Yung morning sun. Ala, nalaglag na sa ilalim. So, isa pa. Mamaya kunin ko yung nalaglag. Ayan. So, pasensya na guys, nahirapan ako kasi wala tayong di ko pala ginamit yung dala-dala kong stand. So, ayan. Pupunuin ko lang itong na to guys. Itong dito na side. Para puno na siya. Ayan. Kukunin ko kasi itong mga maraming aerial roots na nakahang. Ayan o, para naman tumaba siya. Kasi guys, alam nyo, hindi yan tumataba masyado. Kasi nga, yung stem nila ay napakahaba na at matanda na. So, kapag ganun yung stem kasi ng succulents, ay lumiliit na din sila. Hindi na sila masyadong lumalago. Base sa sarili kong karanasan guys, ganun. Lalo na sa mga Echeveria succulents, yan. Pag kagaya niyan guys, yung matatangkad ko na yan, pag unang bili natin sa kanila ay pa sila, bata-bata pa sila. Talagang malusog yung mga ilang months sa atin ay talagang maganda talaga yung growth nila. Pero pag napatangkad na natin sila as in matanda na, kailangan na din talaga nilang ikat or kailangan na tayong kailangan na nilang ikat para mapanibago na naman yung nila, yung tawag dyan, yung puno nila para gumanda ulit sila. Kasi karamihan sa mga succulents na yan, abutin natin to. Karamihan sa mga succulents na tumatanda na, pumapangit na talaga guys. Yan, hindi sila habang buhay na maganda. Ayan. So, ayan guys. So, ayan, napuno na natin. O, diba, mayroon na tayong isang buong pot. Ayan, hanging pot. So, dyan ko talaga siya guys nilagay kasi parang pag nag-trail siya, hindi pag nasagi-sagi. So, kapag kasi ganyan, patong-patong natin nilalagay. Syempre, kapag nausugan natin dito, ganyan, nagaganyan yung leaves. So, pag nagalaw siya, na naglalagas yung mga leaves niya. So, ayan, tingnan nyo guys. Ito pa siguro ito pa guys. So, kunin ulit natin yan. Mahirap kasi. Ayan o, tingnan nyo. Ko na kasi dumidikit na yung aerial roots sa gunting. O, tingnan nyo guys. O, diba? Yan, last na yan. So, lang natin tong gunting. So, ayan. Hanap tayo ng pwedeng paglagyan sa kanya. Yan. Pwede din tayo guys mag-add ng soil, ganyan, kapag ganito na yung natin. Pero ako kasi wala na akong soil, so hayaan ko na lang ito, mga bagong na yan, didikit na din naman yan guys. And then, ito, magkakaroon to ng mga baby. So, kapag ganito, wag na natin silang babasain muna guys yan, kapag kinata natin, para mabuhay natin sila. Kasi kapag ito nabasa, kinata natin, tas nabasa ito, na to guys, nagrarat na. And matitira na lang yan yung mga ganito. Tapos naglalagas na yung mga leaves nila. So ang ginawa ko kasi before, yung pinakauna ko ay nasa rain and shine lang siya. Tapos yung ganito, nabasa yun eh. Siguro 2 days pagkatapos kong ikat, nabasa yun kasi umulan. Ayun, natuluyan siya. Buti na lang guys, yung kinat ko ay gumanda. Ayan, gumanda siya. Ngayon ang taba-taba niya, 'di ba? So mamaya papakita ko sa inyo ulit. Yan, tingnan niyo yung niya, no, 'di ba? Ganyan, no. Tapos yung isa, papakita ko sa inyo kung gaano siya kataba. So ito yung isa, guys. So ayan, no, medyo nga siya dito, may red do sa tips niya. So ayan siya. O 'di ba, guys, mataba siya.
matangkad na din. Pero ito guys, hindi ko muna siya ikakat. Yan, nagkakaroon na rin siya ng aerial roots. Kapag naging gano'n na din siya sa ginawa natin kanina, kapag kinat na natin, ay kapag marami na siyang aerial roots, yun na din yung time na ikakat ko siya. Siyempre, papatuyuin ko muna. Yan, ito nga guys, so pinatong-patong ko lang to dito. And dumadami siya, oh. Si Jealousy. Yan. And yan yung ating Aurora. Oh, yan. So, ayan guys, that's all for today's video. Yan, I hope you enjoy watching. At sana ay nabigyan ko kayo ng karagdagang kaalaman para mabuhay nyo yung inyong jelly beans dyan sa place nyo. Ayan. So, thank you guys for watching, at kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe, Marjan's Garden, like and share. Also hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating video na gagawin. So, yan guys, maraming salamat po sa inyong panunood, at maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber at sa mga bago nating friend dyan sa ating YouTube channel, Mama Donna TV, marami sila guys, hindi ko na iisa-isahin yan kasi minsan nakakalimutan ko yung name ng kanilang page. So shout out po sa iyo, alam niyo na yun kung sino kayo. Yan Ma'am Joed Bao yun. Yan. So yan po, maraming salamat and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. God bless us po.